mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn ngayong mid-month ng September 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano kaya to? Single dad yung bida siguro. O single na lalaki. Pwedeng 16 na to. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Senior. Hindi mayaman o walang stable job. Contractual siguro o commission-based salary. O wala talagang work. Ano kaya to? Para bang magiging sad siya. Kasi iba-backstab siya dito eh. Kasi may someone na parang uutuin siya. Tapos, ang ending ayun, binackstab siya. So, paparating pa lang to. Yun yung bad news dito. Hindi pa nangyayari. Pero don't worry, kasi malalampasan din nila to. Okay? Dahil sa presence ng Wheel of Fortune. Na para bang mataturn nila yung negativity into positivity. Ayun, tama. So, ganun. So, ano kaya yung sad news? So, again, sad news ay betrayal. Pwedeng nauto kayo o ifo-force yung iba sa inyo na gawin yung bagay na hindi nila gusto. Tapos ang ending, sila yung masasabon o mapapahamak. So, case to case basis. Basta nga, ang dating dito, napahamak yung iba sa inyo dahil sa ibang tao. Ano kaya to? So, ang dating sa akin, may aalis. Siguro may iba sa inyo. Whether kayo mismo to, ito yung person nyo na nag-abroad. Na para bang suswertihin, magkakapera siya. Magbubunga ang pinaghirapan niya.
So, ganon. Whether kayo to na nag-abroad, o person yun na nag-abroad, o mag-abroad pa lang. Kasi may bangka tayo doon eh. So, pwedeng vehicle siya, di ba? Mm-hmm. O sabihin natin mag-adventure yung iba sa inyo na mag-try ng something new at magbo-bloom yun. Yung ibang senaryo, kung relasyon, may mag-move on sa iba sa inyo, tapos may blessing na paparating dahil marirewardan yung effort nila sa pag-move on, di ba? Mahirap yon. So dahil dyan, eto, ang reward ng iba sa inyo mula sa universe. So who knows, baka new love interest o new love interest yung blessing o magkapera, depende. Basta ang mahalaga, may blessing na paparating kung mag-e-effortan. So, magdadagdag pa tayo. Dahil mahaba pa ang oras. Ano naman to? Oh, pera talaga, oh. Malaki chance. Lalo na kung magsosolo. Solo nila yung effort. Wala siyang ka-teamwork. Ka-teamwork. Wala siyang teammate, co-worker, as in mag-isa lang siyang nag-effort. Eto, magkakapera siya. As in solo, siguro businessman, businesswoman, nagsosolo, entrepreneur, freelancer, commission-based salary, contractual, basta mag-isa lang siya, the independent professional, o vlogger, mag-isa lang. Basta mag-isa lang siya nagtatrabaho, may tinatrabaho siya, magbubunga yon. Ang bunga, pera. O baka dahil flexible. Dahil sa kanyang pagiging multitasker o flexible, yun nga. Kakapera siya. Stable ang money. Anyways, tayo na ibang information dito. Maiba lang. Ito, playing card. Tarot, Oracle, ito playing card. Ayan. Nahulog na agad. Kaya yun. So, meron tayo ditong 7 of Hearts at 8 of Spades. Excuse me. Ang dating kasi, baka mapasok yung iba sa inyo sa temptation. So, may magkakagusto sa iba sa inyo, kaya lang, joke lang yun. O, hindi reliable in a way na may gusto pa siyang iba. O may nililigawan pang iba. Aha. So, sa madaling salita, kung may magkagusto sa iba sa inyo, o may nanliligaw, wag na yon. Dahil di naman siya talaga seryoso. So, paano natin makikilala to? Whether dumating na sa buhay nyo to o darating pa lang, pero ang topic ay nanliligaw o manliligaw pa lang.
Lalo na kung babae yung liligawan. Beware. So, ito yung pwedeng zodiac sign ng manliligaw na hindi reliable on your love interest. Virgo, Gemini, o Libra. Lalo na siguro kung babae yung nagkakagusto. Kasi may babae tayo dito. Anyways, dagdag info. Extra message o advice sa week na to. Ay, sa week. Ano ba to? Mid-month pala to. So, ulitin ko. Extra message o advice sa ngayong mid-month ng September 2024. Choose what makes you happy. Make the choice that empowers you. Ito. You are in co-creation with the universe. With the universe. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.